Pharisee and the tax collector. 1, 2, 3. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by him and prayed, God, I thank you that I am not like the other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. 12, I fast twice a week and give a tenth of all I get. 13, but the tax collector is stood at a distance. He will not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. 14, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt himself will be humble, and those who humble themselves will be exalted. Lord, thank you po this prayer ng aming kapatid na si Brother Mariel. Tunang niyo po, pinaglalaanin ko muli, gamitin mo ako. Salamat po, Lord, sa pag-gamit mo muli, O Lord God. Help me to give you glory in Jesus' name. Amen. So, makakawag po tayo. Thank you. So, ito po, marami pong mga pwedeng topic po dito. Pwedeng topic po dito about sa Pharisee at sa tax collector, about how they pray, about yung mga sinners na nabigyan na ng forgiveness, na hindi yung si sinner na sa collector, yung nabigyan ng forgiveness, ganun po. Pero sa akin po is kakaiba yung nilibil sa akin ni Lord, and I believe may kaya talaga si Lord sa atin. Bakit kaya dito na passage ka o meron namang ibang passage sa subject ko na to about comparing mga kapatid. And then, yung tingin natin is comparing is not healthy. Paano natin comparing, sister? Kasi po, two men went up to the temple to pray. Dalawa po sila, yung isang Pharisee at yung isang tax collector. Si Pharisee nga nag-pray. Nagpasalamat sa Diyos, tama na, nagpasalamat siya. Pero ang ano niya po is, kinumpare niya yung sarili niya doon sa sinners, sa mga evildoers. Even like this, sabi niya doon sa tax collector, kasi nandun silang dalawa sa temple na nag-pray. Like this tax collector, sabi niya, hindi ako katulad niya, sabi niya. So yun po, doon ko po kinuha yung theme na to, yung pag-compare. Subukan niyo po bang nag-compare? Kung bata po ako, compare sa mga kapatid ko, sa mga gawain bahay. Ako na naman, sila wala pang nagawa. Parang gabi na, dapat yung hugasan. Minsan, kasi panganay ako, gusto ko, mas lamang ako, parang sila yung gagawa, parang gano'n. Kung minsan ako na lang palagi. Kasi pag panganay ka naman palagi, ikaw yung inutusan. Tapos, minsan naman, ang sinabi ko doon, sinanay ko, pag may nahiram ako ng pera, sisingilin agad. Mga kapatid ko hindi na masingil. Ino-compare ko din yun ng mga bagay na yun. Nasabi ko, pag ako ang nakahirap sa inyo, parang hindi na kayo mapakali. Gusto niyo, singilin niyo na kinabukasan. Parang ganun. Pag hindi sila nagbabayad, ino-compare ko palagi yung sarili ko. Hindi ko alam is pag-compare na yun sa iba. Na parang ako yung mabuti, bakit hindi niyo ako pansinin? Parang mga ganun. So, ito po nga mga kapatid, bless po kayo o hindi niyo po nasubukan nag-compare o hindi niyo po nalalaman nag-compare na pala kayo. So, dito po tayo. So, subject natin is comparing. Yung comparing is not healthy. Comparing po, ang meaning po nito, it is the picture of two or more who stand side by side to truly examine themselves in comparison to each other, then to critical judge who is superior among the candidates. One group is classified as superior and the other classified as inferior. It is a freshly endeavor that produces to spiritual fruit. Wala palang binubungang spiritual fruit yung pag-compare natin sa iba. It elevates one, puts another down, and it fails to recognize the meaning that
diverse graces of God that exist within the Christian community. So, minsan po, akala natin, yung pagkukumpare natin, kasimple lang, pero meron din palang nakakaano sa atin, hindi siya healthy. Bakit kaya hindi healthy, mga kapatid? So, when comparing yourself to others is not healthy because it leads us to a feeling of superiority and inferiority complex. Ang superiority, masyadong pamataas, sabihin mo napakatas. Yung inferiority mo naman, kung kinukumpare mo yung iba sa matas-matas sa sa'yo, may inferiority complex ka na. Masyadong mababa. So, extreme po, napakataas. It makes you, parang tingin mo, lahat na is ikaw na yung halos itingilahin yung inferiority naman po is kawawa ka pa, wala ka na alam, parang ikaw na yung naiiba. So, ito po, superiority complex involves exaggerated belief about one's own achievement or abilities. Minsan po ba, naano natin yun, naging superiority tayo dahil sa marunong tayo sa aspeto na to is parang ang galing-galing ko grabe naman to, parang hindi na naniwala sa akin, ang galing-galing ko, o kaya hindi ako i-acknowledge ako yung magaling, hindi ako inaano dito na magaling. Minsan po, may mga tanong, nahahalata mo na agad, parang nayayabangan ka na agad na parang, akala mo naman, tama naman siya, magaling siya, pero may pagka-superiority niya, nayayabangan ka na agad. Kasi nga, yun po yung masyadong mataas yung tingin niya sa sarili niya. So ano po, pag may ano po yung sign na may superiority complex ka, ito yung po mga pumano, pag meron ka, ito yung mga mapifeel mo, it makes you proud or boastful. Gaya po noon, sabi niya po, di ba ba? Sabi niya, Lord, I thank you na hindi ako gaya nitong sinners na to, ng mga evildoers na to. Sabi niya, pinost niya na talagang hindi siya nagsisin. Tama naman yun, magandang pakinggan na hindi siya gumagawa ng mga kasalanan ng gano'n. Dahil yun dapat ang gawin natin na hindi tayo magkasala ng mga gano'n. Pero po, masyado siya, bakit niya pa i-compare sa mga sinners? Sinners na talaga yun. Nag-time yun na lang ito, sana siya. Kaya minsan po, nagiging Pharisee na tayo, nagiging proud tayo, kasi na po, yun po sila Kaya nga sila po yung sinampoy kasi marami silang alam sa law at sa dami ng alam na nila, is nagiging proud, nagiging boastful na sila. At kung ganon din po sa atin, hindi lang sa religious natin, sa ibang aspect ng ating buhay, minsan tayo yung nangunguna, sa katotohanan, real talk, ikaw na ngayon nangunguna, pero nandoon na yung nagiging proud ka na kasi nga, praise ka, minsan, na ano ka na, sasabihin mo na, ulang nakakala, parang sila na umaasa na sila sa akin, parang wala silang magawa kung wala ako, parang gano'n, kasi yun ang mga sinisilip ng kaaway, kasi yun ang gusto ng kaaway. Kabaliktaran sa gusto ng ating Holy Spirit na nasa atin. Amen? At sa pagka-proud mo na, nalulog-down mo na yung iba. Na mamaliit mo na sila. Nasasabihan mo na wala naman itong alam, hindi naman ito nagbabago, ganito pa rin siya. Di po ba? Kaya yun yung nagiging minsan Pharisee na tayo. Or wag na natin sabihin Pharisee yung mismong ugali na natin na nagiging proud na tayo or yung nangyayari na nasa atin. Kasi nga po, hindi natin ina-acknowledge na galing kay Lord yun, kundi ipagpasalamat lang at huwag nang i-compare sa iba. Amen? So, ang number 2 po, it makes you overly high opinion to oneself or nagiging judgmental ka na nga. Yun nga, si tax collector, kinumpir niya yung sarili niya. Pero after, sino po ba ang inano ni Lord Jesus kundi yung pinanigan o nalugod ang ating Panginoong Jesus kundi doon sa tax collector na sobrang nagsisisi na hiya. Parang hindi patingin sa langit sa sobrang kasalanan niya. So, yun po, doon po nagiging judgmental
Mahal na tayo, high opinion natin sa iba, nasusobra na natin, akala mo makikita mo lahat ang puso niya, makikita mo ang pagkatapos na lang ng isang minuto ng kaganapan ng mga susunod nun, hindi mo alam ang mangyayari, ikaw pala yung nagkasala kasi nga naka-judge ka na. And then, sa number 3 po, it makes you think that you're superior, unwilling to listen to others. Pag superior ka talaga is parang wala ka nang pinakipakinggan kasi at ikaw na yung, alam mo is, ikaw na yung mataas, sila dapat yung makinig sa'yo kasi ikaw yung tama, ikaw yung maglilid. Superior nga eh. Kaya lang, nasobrahan po, napaka-extreme. Thank you. Thank you. Ang gaganda, no? So, yun po, it makes you feel that you're superior na and unwilling to listen to others. Ganun po ba, feeling mo tama ka, talagang hindi ka makikinig sa iba, lalo na yung magsasabi sa'yo o magkukorek sa'yo is, alam mo, mas may alam ka pa sa kanya. Or alam mo, mas matino ka pa sa kanya. Parang, ikaw pa, galing sa'yo. Naku po, parang gano'n. Hindi mo na pakikinggan, unwilling to listen ka na. So, number 4. It makes you feel self-centered or self-righteous. Ang self-centered ay naka-focus ka palagi sa sarili mo. Parang tama ako. Tapos yung self-righteous naman, lahat na lang ng ginagawa mo is feeling mo tama, hindi ka nagkakamali. Yung po, yung napipil mo pag superior complex, mayroon kang superior complex pag nagpo-compare ka sa iba. Lalo na kinukumpara mo, alam mo mas maliit sa'yo, mas mababa sa'yo. Alam mo, yan ang mga napipil mo. Masyado ka ng self-centered, self-righteous, parang wala ka ng mali. Amen? Number 5, it makes you wants attention to appearance or vanity. Yung gusto mo, palaging nasasabihan ka, maganda yung buwan mo, lahat ng ginagawa mo, maganda, itsura mo, lahat ng nasa iyo, maganda. Nag-ano ka ba? Naghihintay ka na palagi, purihin ka. That makes you to have a superiority complex. Kaya wag po tayong maganon. Wag po tayong i-judge na napaka-superior natin. Huwag din po tayong magpapababa. Sa middle lang po tayo at yung tama lang po. Amen? So, dako na po tayo sa B. Hindi na kaya. Malakas naman, di po ba? Amen? Malakas naman, di ba? Huwag na akong mag-mic. So, yun mga kapatid, sabihin na po tayo. Ito naman yung inferiority complex. The meaning po nito is the condition of being lower in status or quality than another or others. The quality or state of being lesser or lower in rank, position, quality, etc. Yan na po yung ayoko, hindi ako multi, huwag niyo akong patayuin, masyado ka ng inferiority na po yun. Yung parang inaano mo na yung sarili mo, parang napaka-unworthy mo, inaano mo na wala nang ginagawa si Lord sa'yo mabuti, puro kawawa ka, kasi kinukompare mo nga yung sarili mo sa iba. Kaya kung minsan nagiging inferiority ka, lalo na yung kalakasan, kahinaan mo yung kalakasan yung pinagkukumpiran mo, lalo kung hindi na makakasayo dyan, manginginig ka na, kasi hindi dahil sa feeling na yun, ang lower mo, na yung quality mo hindi maganda, napakababa, so hindi ka napapagay, gano'n. So ito naman po, ito yung mga feelings na to, pag mayroon ka nito, it makes you feeling insecure to others. Insecure ka talaga kasi nga, napaka-low yung self-esteem mo. Di ba? Sabi mo, ang galing naman niya, pero ako, grabe, bakit ganito, bakit siya? Compare. Tapos number 2, it makes you feeling unworthy. Yan na.
nasubukan ko yan mga kapatid. Ilang beses kong nasubukan yan na hindi ako worthy, nandyan ako. Sabi ko parang, tayo naman ako ng tayo, bakit ganito pa rin yung feelings ko? Hindi ako worthy, bakit tayo ako? Sabi ko, hanggang sa in-overcome ko yun na, bakit? Sabi ko, Lord, kung hindi mo ako gagamitin, gumawa ka ng paraan, hindi yung gusto ko, hindi yung gusto mo, yung hadlangan mo yung pagtayo ko. So, hindi naman nahahadlangan at nire-respect ko yung mga nagtuturo sa atin, nag-a-appoint sa atin na by God, yan na in-appoint ka na si Lord ang ginamit yan na tao na mag-appoint sa'yo na ikaw ang prayer meeting, ay opening prayer ngayon, ikaw ang magsusungit ngayon. Hindi ko tinitignan si Sister Gemma. Kung tinitignan ko po siya, hindi ako tatayo. Kasi ako na naman, ikaw. Pero ang tinitignan ko po si Lord yung nagtuturo. Pag sinabi niya, Sister Nancy, ikaw, parang ayaw kong magkwanta, parang sa dami ba naman ang trash na dumarating sa'yo? Yun lang ang ipapagawa sa'yo, parang ayaw ka pa. Kung si Sister Gemma yan, intention niya yan na personal ka niya, kasalanan na niya yun. Pero yung puso mo, is si Lord yung nagtuturo sa'yo. Di ko ba? Yun, kaya ako na lumakas yung confidence ko na. At least yung mga feeling ko na yun na unworthy. Kasi ang tagal-tagal mo na, feeling mo pa rin ganyan. Yung grasya ni Lord nasa iyo, nandito ka na rin kahit na sabihin mo napaka-dumi mo noon, pero nalilinis ka rin. Kahit pa paano kaya naalis po yun. So, thank you Lord. Kasi kung hanggang ngayon ganun pa rin ako, is useless yung ginagawa natin. Yung grasya ni Lord na nagdadali sa atin. Kung yung mga hindi nga siya kilala, kinakaawaan niya, tayo pa kaya naman nagpapakaawa sa kanya na may na tinatayuan natin yung pinapagawa niya na hindi naman natin ito kaya dahil sa kanya kaya kinakaya natin. At saka I believe mga kapatid, mensahe ito sa atin kasi may mga bagawa na naman sa atin, iba-iba na yung tatayo dito. So huwag natin i-compare yung sarili natin. Uy, ang galing naman ni Brother Marito, ang galing naman ni Sister Adeline, ang galing naman ni Juan, ang galing ni Sister Annie magsulit, ang galing ni... Kaya I believe ito yung mensahe sa atin kasi tinuturuan po tayo. Kung magtuturuan tayo, hindi tayo malalabo, hindi tayo tatayo, hindi tayo magkukumperan tayo ng gawa. Sino bang mag-judge sa atin? Tayo po ba ng mga sarili natin na, Lord, ang dami kong ginawa. O, pagdating mo doon, baka abo lahat yung ginawa mo kasi ginudge mo na yung sarili mo na sa dami kong ginawa. Ikaw na yung confident na ang dami-daming, ikaw na yung sasabihan, well done my servant, yung pala, ikaw na yung nahuli. Kaya huwag po natin i-compare yung sarili natin sa iba. Ay ilbit yung mensahe kasi may mga ibig na download sa atin na matuto tayo. Pero huwag po natin i-compare yung iba. Uy, wala akong alam dyan. So be it mga kapatid, wala kang alam ngayon. Pero pagdating ng araw, yung willingness mo yun ang magtuturo sa'yo. At tutulungan tayo, Lord. Basta willing tayo, tutulungan tayo. Amen? Amen. So, it makes you often feeling down on yourself or self-pity. Yan ako. Feeling down tayo palagi. Parang kung sa iba, ka-victim. Yan ako, pinaka-victim mo yung sarili mo, kawawa ka palagi. It makes you lack of confidence or wanting to give up easily. Yan na. Dahil sa wala kang confidence, gusto mo nang mag-give up. Ano naman si brother? Grabe naman si brother. Hindi ka. Ako dahil yun, wala pa akong alam. Huwag po natin tignan si Brother Joseph, si Lord ang tignan natin. Kung hindi nyo pa kaya, sabihin nyo direct, huwag kayong mahihiya. Brother, hindi ko pa kaya. Tulungan mo ako kung kuwan. O di next time na ako. Huwag kayong mahihiya, huwag pa tayo. Huwag po natin i-please si Brother Joseph. Kung dito tayo kay Lord, huwag po pleaser sa iba. Kasi kung pleaser tayo sa tao, naku po, hindi, walang makakapasatan sa atin. Kasi ang mga tao, grabe kung silang i-please mo. Wala silang, parang walang satisfaction. Parang ikaw na yung magaling sa mga, di ba? Kasi yung gusto nila is almost perfect ka na. Almost wala kang pagkakamali pa. Mga tao ang mag-judge sa'yo. Pero kung si Lord, tutulungan ka pa. Wala, kasi yun ang gustong-gusto ni Lord na makita yung wala kang alam dahil para makita na yung kaalaman niya nakikita sa'yo. Amen? Hindi niya ginagamit yung may alam.
nawawala yung glory, parang, oh, ang galing-galing na. Tapos pa, kaya nga sabi niya nga, ipinapahiya niya, ginagamit niya yung mga walang-alam para mapahiya yung mga may alam. Amen, na nagmamalaki. Amen. So, number 4 po, number 5 na, it makes you inability to reach your goals or feeling stuck. Lord, grabe naman ito. Wala pa ako hanggang ngayon. Mabuti pa siya. Ako po yun. Noon, ganun ako. Sabi ko, Lord, kasama ko, hindi naman Christian kami. Yung kasalanan ko, ang tigas ng ulo ko, bakit kinukumpare ko yung sarili ko sa iba? Tapos kung ikukumpare ko, sila yung good. Kasi hindi nila nagawa yung mga bad na nagawa ko dahil kaya nawala yung mga blessing ko noon. Kaya nagkukumpare pa rin ako. Alam ko naman na yung sagot. Ganun po ako, na-stop na ako ganito. Pero I praise God mga kapatid. Talagang pag hindi ka umalis sa Kanya, siya ang kakapitan mo. In His time talaga, magiging all is beautiful in His time. Everything is beautiful in His time. Sabi niya nga, grabe. Kaya nag-uumpisa na po yung beautiful in His time na ngayon. Kasi hindi po pwedeng nandyan tayo palagi na stuck. Hindi po, walang ganun po na lahat ay nagbabago. May new seasons nga po ba, di po ba? Every seasons nga, kaya nga po, kung minsan, nandyan ka na, crying ka ngayon, sa susunod, yun na, laughing ka na, nagsiselebrate ka na dahil napagtagumpayan mo sa tulong ni Lord. Amen? Amen. So, ngayon po, how can we avoid comparing ourselves to others? Or how can we overcome kung tayo na yung nagkukumpare sa iba? Ito po, number 1, be wise, not comparing others to ourselves. And sabi po sa Corinthians 10:12, we do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. Sino pong nagsabi nito? Si Apostle Paul po. Kasi po, may mga nagkuhan na po doon na mga division sa kanila, na comparing na yung mga Corinthians, yung mga sa Corinto. Kaya sinabi niya po yan, para i-review niya sila. Pag nagpo-compare po pala tayo sa iba, is we are not wise. At ano po ang opposite ng wise? Fool. Di po ba? So, mang pala tayo pag kinukumpare natin yung hangal tayo o wala tayong alam, tanga, di ba? Nakita ko, sabi ko, ano yung fool sa Tagalog? At dahil ko, tanga, gabi, parang sakit nito, tanga, stupid. Diyos ko, Lord, tanga pala ako mag-compare sa iba. Diyos ko, katangahan pala. Kasi, syempre, not wise, kasi hindi ka magiging unhealthy, nagiging toxic ka na. Hindi ka araw-araw na lang, kinukumpare mo yung sarili mo. Gusto mo, ngayon, okay ka, o kaya, kawawa ka, palagi kang kinakawaan. Hindi ka ba lumalagol? Gusto mo palaging gano'n. Kaya hindi pala wise ang mag-compare sa iba. Amen? So, sabi po ng number 2, practice gratitude by appreciating everything as a blessing from our God. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is God's will in Christ Jesus. Everything po, ipagpasalamat natin. Mabuti man, masama yung nangyari, good day, good bad day mo ngayon, ipagpasalamat mo kay Lord kasi yung bad day mo, tinuturuan ka maging strong, tinuturuan kang panatilihin yung faith mo sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Yung mga good things, lalo na, ikakagalak mo yan, lalo mong ipagpasalamat, huwag mo siyang kalimutan pag ginawan ka, nakareceive ka ng blessing, tanggapin mo yan na all is blessing. Ito yung God's will niya. Kasi nga, through Christ Jesus, binigay niya yung anak niya sa atin para mapalapit sa Kanya, mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya patuloy tayong magpasalamat. Amen? Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Huwag tayong mag-compare ng iba. No, bakit naman siya? Wala man siyang ginagawa. Bakit naman tinibless mo? Lord, parang keep comparing tayo sa iba. Parang nag-absin ang absin. Minsan lang dumarating. Yung kanya, ganito, ganyan. Pero
mga kapatid, hindi rin natin maiwasan talaga. Pero i-avoid na po natin pala na i-compare yung sarili natin sa iba. Kasi ito, yun po is not wise. Amen. And yung will ni Lord is magpasalamat tayo doon. Kasi kung grateful tayo is nakakalimutan natin i-compare yung sarili natin, na-appreciate natin kung ano meron tayo, is hindi natin na i-compare sa iba. Kundi i-compare natin sa araw-araw na, uy, nagising na naman ako, magaling naman dito. Uy, may pamasahe ako. Uy, may pagkain ako. Uy, nabayaran ko yung utang ko. Ako yun. Thank you, Lord. Grabe. Grabe. Thank you, Lord. So, number 3, turn your weaknesses into strength. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weaknesses. Yung grace ni Lord, wala tayong sasabihin, ay, ang weakness ko ganito, pero yung grasa niya, hindi natin listen, binibigyan niya. Kaya, wag po natin, kaya i-turn natin yung weakness natin into strength by His grace. Amen? Kaya yun po, para makita po ang glory sa atin. Yung grasa niya is wala akong, hindi ko po ma-explain. Kahit sino po hindi mo ma-explain. Minsan, nasasabihan na tayo, gusto natin yung grasa niya. Pero ganun siya, sobra yung pagmamahal niya sa atin. Lalo na yung mga sinners, gusto yung ilang beses ka na hatakin. Grabe yung grasa niya, kaya hindi natin matanto, hindi natin masabihan yung iba na, ay, hanggang nandyan ka na lang, ginadjudge ka na ni Lord, maano ka na, mapupunta ka sa interno. Hindi po natin tayo sabihin yan kasi yung grace ni Lord, hindi natin ma-explain, hindi natin alam kung ano yung thoughts niya, ano yung ways niya. Kaya wag natin i-compare, kundi yung sarili natin, yung weakness natin is by His grace, magiging strength natin. Amen. So, number 4 po, celebrate with other success and be contented for what you have. Bueno, siyempre, yung kasalukuyan, magkontento tayo. Yung future, gusto natin more. Siyempre, sa mga anak natin, sa atin, yung mga blessing or more na hindi ka makontento hanggang dito ka na lang, yung kaalaman mo, hindi ka pwedeng makontento hanggang dyan ka na lang sa trabaho mo. Pero, at the moment, siyempre, kailangan mong makontento, huwag kang mainit sa iba, i-celebrate mo yung success ng iba para maiwasan po natin mag-compare sa iba. Amen? Dahil sabi po ng Philippians 4, verse 4 to 7, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard the hearts and minds in Christ Jesus. Amen. Yun po, yung mga gusto natin, ibigay natin kay Lord, siya na po ang bahala, Lord, itinataas ko sa'yo to. Alam ko, kung will mo, ibibigay mo, hindi kahit lang kailan, maghintay po tayo, mag-rejoice tayo sa sacrifice ng iba, patuloy natin na matuwa tayo kung may umaangat sa atin, may nag-i-improve sa atin, kahit una pa siya sa'yo, huwag kang bahala kasi ganun talaga hanggang sa sumunod ka na, huwag ka na pahuli-huli pa. Sumunod tayo at ito naman yung way ni Lord, huwag na tayong pahuli, baka hindi natin alam, hindi natin alam yung time ni Lord, kaya sa magsisi, sumunod na lang at mag-alak sa iba, sa kasayahan at ikinalalago ng iba. Amen? Amen. So, ganun po. Number 5, learn to compete with yourself instead of others. Yun po yung intro ni Brother Marieto. Sabi ko, yan na yung conclusion ko, brother. Sabi ko sa isip ko, yung isa i-assist mo daw ang sarili mo araw-araw. Wow, ngayong araw, naiwasan kong gantihan si sister kahit na grabe yung sinabi niya sa akin napigilan ko Pwede hindi ko alam. tapos galing ko naman ngayong araw na to. Minsan kasi ako din